So tonight, the Lord will teach us more about prayer. This is prayer number 20. Prayer number 20. And the title of our message tonight is Prayer is a Must. Prayer is a must. Siya ay nagsugo. So kay gisugo man ta sa Ginoo, nag-expect siya nga mo pray gyud ta. And then He is waiting for us to pray. Nagpaabot siya. Ana siya ka faithful. Amen? I would like you to open your Bible to 1 Thessalonians chapter 5. In 1 Thessalonians chapter 5, makita na to ang mando sa Ginoo, mga kaigsunan, nga ang pag-ampo seryoso. In 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17, dunganon na ito sa pagbasa, go, pray without ceasing. Kasi nagingon, God, through Apostle Paul, pray without ceasing. So it is very important, mga kaigsunan, na kitang mga Kristohanon, a believer of God, a believer of prayer, not to stop praying. Ayaw jug hunong. It is a must, mga igsoon. Magampo ta, Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful opportunity that we could pray and that we could learn more about prayer. I pray, dear God, that you use me, empower me sa pagwali sa imong pulong, tuguti ang matag-usa, anda magasing-kasing, and allow, O God, the Holy Spirit sa pagtudlo kanamo, Lord, nga mutubo pagyud mi sa among espirituhan ng kinabuhi. And tonight, especially sa prayer. Salamat kay Lord. Once again, this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. When God said, pray without ceasing, naay mga reasons, mga kaigsunan, nganong ang Ginoo dili gyud siya mosugot nga ang Kristohanon mohunong sa pagampo. Ngano man, beneficial kayo ang pagampo para nato, mga Kristohanon. Sometimes we are going to walk on the road sa atong spirituhanong kinabuhi, wondering. Dili definite imong life, mga kaigsunan, but you are a Christian. A Christian should have a definite destination. A Christian should have a definite decision. A Christian should have a definite desire sa iyang kinabuhi. So meaning, kung definite na tanan, ang atong pangayon sa Ginoo pag-ampo, Lord, give me strength, guide me, nga mahitabo gyud ni ang angay mahitabo sa kong kinabuhi. Ano importante kayong pag-ampo, mga kaigsunan. It will help us a lot. Una, atong ma-experience sa prayer, prayer will bring you closer to God. Prayer will bring you closer to God. Una sa tanan, sa diyang mag-ampo ka, kinsa imong gitawag? Ha? Kinsa imong gitawag? Ang Ginoo. So sa diyang mo tawag ka sa Ginoo, palayo ka? Kung na kay tawgon mo, palayo ka niya? So ano mo pagkadungog ninyong duha o madunggan ka kung ikaw nagpalayo? So kana palang daan, mga igsoon, sa imo pag-ampo, gitawag nimo ang Ginoo, so prayer will bring you closer to God. Kay mupaduol man jud kas Ginoo before you pray. Amen? Now, nakanindot, ang good news, mga kaigsunan, gipapuy-an nata sa balang espiritu sa atong kasing-kasing. That's how close we are because of what God did to us. Ingon ana ta ka-close sa Ginoo, mga igsoon. Pero, bisan pagani nga ang balang espiritu nagpuyo na sa atong kinabuhi, ma-feel gyapon nato nga layo ang Ginoo. You know why? Because you did not communicate. Kabantay mo, husband and wife, nagpuyo sa usa ka balay, pero murag layo kay mo sa usag usa. Ang anak og sa ilang mga ginikanan, nagpuyo sa usa ka balay, pero murag layo kayo sa usag usa. Nga naman, did not communicate. Walay communication. Na ang asawa naghimo ra sa iyang kaugalingong agendas kinabuhi, ang bana naghimo ra sa iya, ang anak, mga anak nila naghimo ra pud sa ilang kaugalingong nga kwan, pero na sila sa usa ka balay, and yet there is no communication between them. Unsa nahitabo? They are so far from each other. Now, we agree, all of us, ni agree ta, as what the Bible says, God gave you the Holy Spirit already. In your heart, nagpuyo sa imong kasing-kasing. Pero nganong namong point sa atong kinabuhi, nga murag layo kayo ang Ginoo. Pero tagmurag, mga kaigsunan, because tungod na sa imuhang
relasyon sa Ginoo. God is not far away from us. It is us, mga igsoon, nga nibati nga ang Ginoo layo. O ngano sa dihang nanaka sa point to confess your sins. Unya mo balik na ka sa Ginoo, magbag-o na ka. Nganong naaman diha dayon ang Ginoo. Di man kaniya pahuwaton. Di ba? Sa dihang mo repent na ka, ang Ginoo naaman mo sapnay nimo. Kita ang nagpalayo. Never nga ang Ginoo nagpalayo nato, mga igsoon. It is us nagpalayo ta sa Ginoo. Mao na nga ang Ginoo nakapalayo pud sa imuha because you go away. Pero sa dihang mo draw nigh ka sa Ginoo, unsay buhaton dayon sa Ginoo? Automatic, He will draw nigh to you. Look at James 4:8. James 4:8. Unsay gisulti diri sa Bible? The Bible says, draw nigh unto God, or draw nigh to God, and He will draw nigh unto you. Dili lisod ang Ginoo, mga kaigsunan, duulan. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded, because ang pagka-dirty sa ato ang kinabuhi, igsoon, mao'y hinungdan, nganong nagpalayot na sa Ginoo. Ang atong pagkamaduha-duhaon, kanang why faith diha, double-minded, walay pagtuo, mao na hinungdan, nga di ta mo ampo sa Ginoo. And it is prayer that will bring us closer to God. Kanang pag-draw nigh nimo sa Ginoo, prayer na. Are you listening? O, tungod kay double-minded man ka, di ka mampo ron. Mampo ko, no? Adi lang. Nakailay gisaligan sa kinabuhi, double-minded. Ha? Di ka single-hearted. Hugaw imo mga kamot, tungod kay makasasala ta. Reason why Christians do not pray. So layo ang Ginoo. But look at the verse. When you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Are you following this? Mga igsoon, nindot kaayo. It will bring us closer to God. 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. And verse number 15. The Bible says, what is it then? I will pray with what? With the Spirit. And I will pray with the understanding also. I will sing with the Spirit. And I will sing with the understanding also. Tanawa na, when you pray, it should be from the heart. Dapat espiritu, kay ang mugiya po nimo, ang balaang espiritu. Kabantay mo sa diyang gihatag sa Ginoo ang balaang espiritu. Asam sa gihatag? With your spirit. Nasabtan na ito, mga kaigsunan? So, magampo ta diha sa espiritu. Muna gingon ni Apostle Paul diri, I will pray with the Spirit. And I will pray with the understanding also. Kaya usay ta kasabot nga nung ampo ta. Are you listening? Inumdumi ha, gitaganan tas bilang espiritu. And the Holy Spirit is with our spirit. So if you pray with your spirit or with spirit, mga kaigsunan, as what the Bible says, with the Spirit, you are praying with God. So how close God would be? Mura mo nag-atubang ba, nagkuyog mo, ano ba? Sikit kay mo, nag-istorya mo. Muna yung nakanindot sa pagampo. In Romans chapter 8, atras gamay, Romans chapter 8. Verse number 26 to 27. Sa iyo sa Bible, likewise, the Spirit, capital S na. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. So, ang small s nga Spirit doesn't know what to pray. But praise the Lord, God gave us His Holy Spirit. Nga kuyugan ta, tabangan ta, sa diyang nag-ampo ta, mga kaigsunan, is with the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit nga nakaibaw, nakasabot, mga kaigsunan, unsa ng pag-ampo, o nakaibaw, unsay angang iampo. Kay kita,
We know not what we should pray for as we ought, but the Spirit, capital S, the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Pagkanindot, mga kaigsuonan. So, that's how close you are to God. Nga ang imong kuyog ang balang Espiritu, and the Holy Spirit is God. Pagkaninduta sa experience, magampo, mga igsoon. So every time you pray, it brings you closer to God. Every time you bend your knee and you bow your head and you go to prayer, imong gipaduol ang imong kaugalingon sa Ginoo. Amen? Ang nakanindot, mga kaigsuonan. Diara, verse 27, and he that searcheth the hearts, knoweth what is in the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Anak kaduol, igsoon. Nagampo ka, gikuyugan ka sa balang Espiritu, gitabangan ka sa balang Espiritu, pagkahuman, gitudluan ka sa balang Espiritu, unsay kabubuton sa amahan. So, kung nagampo ka, may experience na nimo, pagkalamias kinabuhi, nga duol ka sa Ginoo. Kay baw ka sa iyang kabubuton. So ang mga Kristohanon, igsoon, dili sila against the church, dili sila against the pastor, dili sila against the ministry, dili sila against the giving, dili sila against the tithing, everything that God is the one who teach those things. They are not against. Ato mga butanga. Nga naman, because they are close to God. Mura ba, amigo man ta? Ay mo amigo, agree ka pirmi oy? Na amigo ta sa Ginoo. Unya ang Ginoo kasaligan, ang Ginoo di masayop. Ang agree ta pirmi sa Ginoo. Unsa isulti sa Ginoo? Yes, Lord. Mo ni mga dapat mga discipler, mga yes, Lord people. Not wait, Lord. I'll think about it, Lord. Amen. Mag-search pa ko sa Google, Lord, kung sakto ba na, Lord. Liliman ka, i-search mo sa Google kung sakto ang Bible. Nga, asa man na padung ang Google? Gikan sa mga komento sa mga tao mo na gitigom mga kaigsunan para naa sila'y vote para makuhaan og information. Gikan na po na sa mga gipang-upload sa mga tao. Ang Google. Mo na ay gimuan ang Google nga final decision regarding spiritual life. Kay mga kuan na, mga comment na sa mga tao, mga igsuon, nga ilang gihatag. Diya sa Bible, with the Holy Spirit, we can know the truth. We can know the will of God. And according to what we have discussed tonight, that prayer will bring you closer to God and you will know His will. Muna, mas maduol yun mo. Kung kaybaw ang anak sa kabubuton sa iyang amahan, no? Kung kaybaw si Timothy, for example, ug unsay ako mga gusto sa kinabuhi, unya, iyang gibuhat, dool me, close me. Pero kung mo ni akong gusto niya, lahi ang gusto, mo na layo me. Nakasabot mo mga igsoon? So kita, mga anak man ta sa Ginoo, pirmi sakto ang Ginoo. Yung ano, malayo man ta sa Ginoo because we do not agree to His will. In the first place, we do not pray. We do not ask the Lord. So prayer will bring you closer to God. Number 2, prayer will increase your faith. Amen? Pero na yung mga maampuon, mga kaigsunan, ngayon ang pagtuo, gamay gyapon. Oh, mo na yung mga grupos, mga tao nga, nagampo, Lord, I pray nga di mag-uwan. Nagdagpayong. Ano na magagpayong? Basig mo uwan. Wala ni dako ang pagtuo. Kay kani mga Kristohanon nga, dako kayong pagtuo sa Ginoo, mga kaigsunan. Remember, the answer of the Lord is not always yes. Naapoy no. Naapoy maybe. Wait. Wait. Na why maybe? Wait. Kay definite man ang Ginoo. Yes, wait, and no. Di pa saktong panahon. So, wait. So, karon, nag-ampo ka, man ang tubag sa Ginoo, you should be assured na it is good for you. Amen. Because the answer of the Lord is always for the good of His children. Amen.
Mabitaw na verse nga all things work together for good to them who love God, to them who are the called according to His purpose, according sa iya kabubuton. So, ang kanang kabubuton sa Ginoo, maybe di ka ganahan, but it is good for you. O, pila makabuk tao sa kalibutan, mga kaigsunan, ganahan mo inom nga og kape nga may asukar. Gamay ra, kay mas lami man yun ang may asukar. But if you know the purpose, if you know the reason, if you know that this is good for you, you will begin to like it. And you will begin to dislike sweet coffee. Yung naman na, kaya nasabtan naman mo, you have now the knowledge na makaayo din is kung lawas. O lima ka, coffee is antioxidant. Daghan kay benefit, madawat, labi na mga A+ nga mga dugo. No? Kana mga A+ ba, coffee is good for you. So, sikag inom og kape. Ang pagka-beneficial sa coffee, mga kaigsunan, madawat nimo kung di nimo sagulan og laing chemicals. Kape lang ba og tubig? Mo nay kape. Pero butangan na gina nimo og creamer, butangan na nimo og sugar, distorted na ang iyahang pagkakape. Contaminated na sa lain na chemicals. So you are not drinking the coffee alone. Kasabot mo, muna uman gara kayo coffee drinker pero daghan kay creamer. Ka coffee drinker oy. Nya nasakit, na cancer kay ang gingon na doktor. Sige, inom kape no. Nagipasabot 3 in 1. Muna hunongin na ng kape. Nadamay ang kape. Kanindor na sa kape, naglain ni muntiyan. Imnig pure coffee. Di ba mulian ka? Na? Labi na mga A+. Nga dugo. Mulian ka. Sa una bitaw, gipainom ko ni Eunice og kanang turmeric. Sa ilisin na na imong kape og turmeric para mas healthy. O di, suwaisag ko, turmeric. Siga ko nagtimplag turmeric. Nadugay, laban na kayo kung after 3 days, ininom sa turmeric. Laban na kong Pero nagbutirik akong mata. Ni kulab, mohangyo kulab, timplahe kong kape, kape. Kinakape nang. Naulian ko. So beneficial na ko ang kape. Kay bound ko unsay lihok sa kape sa lawas sa tao. Mga kaigsunan. But again, tungod kay kuan man na siya, it is, coffee, it is not for all. Kay basig na apoy lawas pod nga dili pod uyon ang imong dugo anang kape. So hinay-hinay po kadiha. Amen? Like type O. Coffee is not really good for you. So ay gipugos. Pero kita mga A+, mga igsoon. Beneficial ni nato. Para ba na ba? Ang prayer beneficial kani sa mga luwas. Pero di para sa mga dili luwas. Kaya maminaw nimo ang yawa nya mura ka intay na answered prayer pod, pero giila na day ka sa yawa. Kay nganong paminawon ka sa Ginoo di mo kanya anak. Nasabtan na to mga igsoon. Pero kita nga mga Christians, this is very beneficial for us. Why don't we pray? Mga igsoon. And the more we pray, the more our faith will increase. Nga naman, answered prayer, we can see it. We can see answered prayer. Matthew chapter 21. And in verse number 21 to 22, mga kaigsunan. The Bible says, Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith, and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto the mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Tanawa na guna. Anak ka importante nga atong pagtuo magligon. Magkadako atong pagtuo mga kaigsunan. And what could increase your faith? Prayer. By knowing God and understanding Him, and then you pray, it will happen. Naliman ka, dili lang kay mahitabo ang makita ninyo na hitabo sa fig tree, mga kaigsunan. Hasta pud ang mountain kung imong iingon adto ambak tubig, mahitabo. Anak kanindot ang pagtuo. O tanawa sa verse 22. And all things, whatsoever you shall ask in prayer, believing, that is faith. Sa King's Bible.
you shall receive. Amen. Believing. Amen. Muna kung nag-ampo ka, Lord, if you will provide this thing to me, I will be very glad to receive it. Amen. What if not? You will be very sad. Dapat dili. Mga kaigsunan, alang paagiha mo increase imong pagtuo. Nganuan, ang imong belief system, kani ako ning request. Pero kung di ni ihatag sa Ginoo, since I believe in Him, since I know that He loves me, since I know that He cares for me, something must be very good for me, not this one. Napay better ani. Kaysa maggulgol ka, magilak-hilak ka, mga kaigsunan, kay wa gihatag sa Ginoo. Oh. Are you listening? Muna kita, pag atong pagtuo na sa Ginoo, mga kaigsunan, kaning prayer, tabangan ka, nga mo-increase sa imo pagtuo, mga kaigsunan, and sa diha mo increase sa imo pagtuo, diha pa ka makakanta, nothing is impossible. Amen? Muna lamin na kayo kantahon ng nothing is impossible when you put your trust in God. Laliman ka nothing is impossible if you believe in God. Diha pa nato na ma-experience ka nothing is impossible. Diha pa na nato ma-experience I can do all things through Christ which strengtheneth me. Diha pa na nato ma-enjoy to the fullest ang atong pagkakristohanon, mga kaigsunan, kung nisaka ang atong faith. And by prayer, our faith will increase. Nya, moampo ta? Basta lagi ang pag-exercise nimo sa prayer, nag-pray na ka. Leave it all to God. Just do what you can do. Di siya na prayer nga empty nga pagtuo. Kay faith without work is dead man. Faith without work is dead. Hinumdumi ha? Nagampo ka, nituo ka, kaya kayaka ka, gahuwat ka. Sumra pagkaimo. Are you following? O na kita kag bayabas, luhod din ka. Ampo ka, Lord, maako unta ning bayabas, Lord. Maako unta ning bayabas. Nya nagampo na ka, ako na ni. Kuy to na may uwak ni tugdon na mas bayabas, nugigit-ingkit naman. Mo gani may tabo. Nga imo patong gikat-kat, mga kag safety sa Ginoo, Lord, kuha ko ning bayabas, Lord. O na imo na to hagbay ra. Pero sa man wa man kanilihok. O di ba namoy gipang request sa Ginoo, mga kaigsunan, sa inyong kinabuhi para munindot man lang ang dagan sa atong kinabuhi, mga igsoon? Kunya gahuwat ra ka. Wa di ka nituo. Magampo gani ka, for example, mga ulitaw, nagampo, Lord. Nagampo ko ni kuan, Lord. Ana. Nya maghuwat ra ka, dili mo pangulitawhan. Wa ka nituo sa imo pagampo. Mo man makapaisog nimo, makapa-increase sa imong pagtuo, mga kaigsunan, ang imong pagampo. But again, always God will give the final decision. So mo na ni kamot na ka, gibuhat na nimo tanan ang imong makaya, mga igsoon, because you prayed. Pero ang outcome is no gihapon. Then you better pray again. Without grudging, without grudge sa imong kasing-kasing. Lord, I did my best. Di pa na mo magamit na, but I guess my best is not good enough. Guide me, Lord. Is this a no or a yes? Kay kung no, Lord, hunungan na nako ni. Are you listening? Nindot ka ni prayer, Ikson? Definite. Mo na makapa-increase siya sa prayer, sa imo ang faith. Nga naman, when you pray, you put everything to the Lord. Ayaw gyud og ampo nga ni-request ka sa Ginoo og yes. Ang prayer nimo, mga kaigsunan, is to get His will. Lord, unsa may mo kabubuton na ako'y gusto, Lord, mao ni, pero unsa may mo kabubuton, I want your will. Nga may tabo sa akong kinabuhi. Mo na usefulness sa prayer. So kung ingana ang imo pagampo, mga kaigsunan, eventually mag-increase ang imong faith kay ang Ginoo man imong gitugyanan sa tanan nimong pagsalig. Amen. So, ngayon ka malipay mo, tugan ka sa Ginoo ba? Lord, kung tugutan na nimo, malipay jud ko. Pero kung dili, Lord, akong dawaton og katunon sa paglipay pod. Kay ikaw mo'y nakaibawas unsay maayo para nako. Change my heart.
So, mo na kanindot, kaya ang Ginoo, maka-change sa imo kasing-kasing. No? Di ka mamugos nga, kana gyud unya kaman, tagais Ginoo, ni backslide. Nag-iingon, mga kaigsuonan, naunsihan ka si awa. Naunsi ka? O, naunsihan juga. Di ba? Nalipat ka si awa. Muna nga, Ginoo, everything in His heart is for the good of His children. Muna pinaagi sa pagampo, mga igsuon, ang atong pagtuo, ibubo na to tanan, Lord, let your will be done. Let your will be done. Naliman ka, kung nituo lang yung ka, ye shall receive. Dawat yun mo ang tubag sa Ginoo. Matthew 7:7. The Bible says, tanawa, gamit yung pagtuan eh. Sige sa Bible, ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. So, if that verse alone, mo imong basahon, mga kaigsunan, will you pray? Amen. Amen. Depende sa pagtuo. Mo, ask, and it shall be given. Be, suwayan na to. Nangayo. Wa, tagay. Sa diyang mubasa na sa kagbalik sa verse, mutuo pa ba ka? Dili na, tungod kayang imong gitanaw, ask and it shall be given you. Diha ra. Wala tinuod pagtuo sa Ginoo. Pero ang tao, nga na pagtuo sa Ginoo, nakabasa sa verse, ask and it shall be given you. Nagampo, what tagay? Thank you, Lord. Amen. I will pray again. Amen. If this is your will, I will pray again. Hantod makasabot ko, makaibaw ko, unsay mo kabubuton sa akong kinabuhi. I will pray again. Tanaw mga Kristohanon, rita sa trabaho, nangitag trabaho, nagampog gintay sa Ginoo nga madawat. Unsay gingon sa Ginoo? I want you to be free. Unya imong suguon na Ginoo nga ipadawat ka para mapriso ka. Susihay mo pagampo. Nga kahibaw ka, posible nga patrabaho kag Domingo. Yung may ka answer prayer? No, the devil is answering your prayers. Dili mo hatag ang Ginoo og tubag nga yes sukwahi sa iyang kabubuton. Amen. Amen. Now we know clearly what the will of the Lord is. Ingon siya, I want you to be free. Then you're asking yourself, asking God that you will be in prison. Contradict, mga kaigsuunan. Niyo ang Ginoo, I will provide. Diba? Mo-provide siya. Yan, nagampo ka, Lord, sugton untak ko, nanguyab ko, Lord. Yan, unbeliever. Now, will God change His heart because you pray? No, God will change your heart. Amen. So, mayon ang Ginoo, no, that is not the one. Pero tanawan sa gibuhat sa mga Kristohanon, di backslide. Di backslide. Kay dili madawat ang tubag sa Ginoo. Way pagtuo. Amen? Way pagtuo. So, dapat pinagis pagampo, mo increase ato pagtuo. Ang atong reliance sa Ginoo, mga kaigsunan, magkadako. Mano, ma-wait, o ma-yes ang tubag, you should accept it. Dawaton yun na nimo. Kaya sa pinaagi ana, mo increase ang imong pagtuo. Amen? Okay, last. Number 3. Prayer will give you confidence. Amen. Prayer will give you confidence. 1 John chapter 5. 1 John 5:14. The Bible says, and this is the confidence, underlining, that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Okay, kinsa mo itong mga Kristohanon nga ni-increase sa ilang confidence? Kato mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Ginoo. Kato mga tao nga na-experience na niyang prayer, mga kaigsunan, yes or no, dawaton nilang malipayon. Bauto, kaya nakaibaw sila sa kabubuton sa Ginoo, di ba? Through prayer, we will know the will of the Lord. Amen? That's how close you are to God. You know His will. Muna gingon sa Bible, this is our confidence. Muna,
kumpiyansa kay ka. Tanaw nila bati, pero kumpiyansa ka. Ibig kung panalitan, dili matuman, dili mahitabo ang atong gusto, relax. Nganong magalburuto mantas tong kinabuhi, relax. Nindot kayo, ato ning confidence mga kaigsunan. Now, just try to imagine a Christians with all confidence to God. How relaxing our life would be. Pero tanawa mga kinabuhi sa mga Christians, mostly, relax ba? Come on. Relax ba? Dili, puros ta reklamo, puros ta kuminto, puros ta dili kita ka agad sa Ginoo ba? Because we do not use prayer a lot. No? We use the comments of people and apply it into our life. Di ata nasipyat, it is not the will of God. Pero kung atong gigamit ang prayer permi, then eventually we will know the will of God through prayer. O sa diyan na kay bawo na kas kabubuton sa Ginoo, bisan pag wala nagkauyon ang inyong gusto, confident gyapon ka because this is our confidence, the Bible says, that we have in Him. Amen? No, nga kung muampo ta, according to His will, He heareth us. O mo na reason nga na, what tay confident sa Ginoo, kaya di man ta maampuon. Muampo naman tag na ipangayoon. So, gingon sa Bible, pray without ceasing. Imo raman nang i-apply ang pray without ceasing, kaya wapag gihatag imong gipangayo. Dili, oy, bisan pa miyo na Ginoo, no, pray without ceasing gyapon. Nga naman, daghan kay kag-angay iampo, pagpasalamat sa Ginoo, di ba, pag-ampo po na. Ang paghimaya sa Ginoo, mga kaigsunan, ang pag-adore niya, that is part of prayer. Nga naman, dahil mo ater na kasi mo pray, nga miro ka, Lord, you are so good to me. Makita kag nature, nindot kayo, Lord, you are so great in creation. I praise you, Lord. Nindot kaayo. Pero ang mga tao, at nindot, kasi kay arkitek, anino, mayuha. To ang mga tong pagdaig ngadto sa mga tao, mga kaigsunan nga naguba sa nature. Pero makita tag nature, normal man na. Normal. Appreciate kung giunsa sa Ginoo pagbuhat. May mga langgam, nindot kayo, puwas langgam, pero ang uban, kuha na irgan, patay langgam. Wala appreciate. Patay diritsong nature, oy. Amen? Makita bukid, ang uban mo yun, wow, kanindot sa bukid, pero nakita sa uban, kwarta, patago ng bukid. Uy, ayo. Wala kita dapat mga Kristohanon, let's enjoy prayer in our life. It will give us confidence. In Ephesians chapter 3, I will close. Ephesians chapter 3, verse 11 to 12. So, yung sa Bible, according to the eternal purpose. Kabubuton sa Ginoo, ha? Eternal purpose man. Which He purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Hallelujah, mga kaigsunan. So meaning to say, kaniya itong kinabuhi, di na ni dapat nimo i-worry because naanay eternal purpose. Ang ato na lang is to know the purpose of God for our specific life. Lord, unsa may mong specific will for me? Muna na, that is your confidence that you will know God's will. Without God's will, you are not confident. Kay dili ka peaceful, daghan kay musod sa imong utok, mga kaigsunan, I want to do this, di na sa kaganahan. Di ganahan po ka, di na po kaganahan. Muna mga libog ka mga Kristohano, usay mo simba, usay di. Well, you have no confidence to come to church. Baha man, pastor, di pagdags ko ba? Lupig mo itong tiguwang sa Negros. Nga sapa mo'y labngon. Nga dili kay usa, duha ka sapa. Labngon, makadtulag simbahan. Way sakyanan, gabaklay. Nga imagine na, usa kalayo ng duha ka sapa imo labngon.
Ting layuan na, mo nakadlaon pa lang, sugod na siyang baklay. Makaabot yun siyang simbahan. Pag-abot simbahan, ligo, ilis. Nagdag-uga nga sanina. Muna na kasabot sa purpose sa Ginoo. Now, if we just know the purpose of God for our life, mga kaigsunan, and that God's purpose, igsoon, is for our own good. Uy, dapat confident ka, sa pagpangalagad sa Ginoo. Confident ka sa pagsimba. Confident ka sa pagtuman sa iyang gisugo. Confident ka sa pag-uli sa tithes. Confident ka sa paghatag sa offering, pag-support sa mission, tanan nga gibuhat nimo para sa Ginoo. Confident ka, di ka magtan-aw sa imong bulsa nga basig mahurot na ang imong confidence mga kaigsunan to sa Ginoo, tanan nimo buhaton para sa Ginoo. Lipay ka. Kaya Ginoo mo nag-take care nimo. Pero ang mga Kristohano na mas kahadlok. Hadlok mahutdan, hadlok masakit, hadlok. Tanan ba? Tanan. Imong giinsulto ang Ginoo. Ganong hadlok ka mahutdan niyo ng Ginoo, buuan kag panalangin. Mahadlok ka masakit, di ka mosimba kay galay panahon, masakit niya ako. Ang Ginoo is our great healer. Unsa may imong gikadlukan, you have no confidence in God. Ilhanan sa mga tawo may confidence sa Ginoo, dili prayerful. It is very clear in the Bible, mga kaigsunan, we have boldness and access with confidence. By whose faith? By the faith of His Son. Amen. By the faith of Him! Mga igsoon, mao na kung wa pa na nahiusa imong pagtuo sa pagtuo ni Kristo, mao na madlukon kay ka. Giampo na nimo, wag kay pagsalig sa Ginoo. Mao na prayer is a must. Prayer is a must. Ay watag sugoon ka. Himuan ni siya nga habit ang pag-ampo. It is a must. Reason number 1, ngano gani? Because prayer will bring you closer to God. Unsik kisa may ganahan ana. Akato rang way plano mga lagad. Amen. But if you have plan to serve the Lord, prayer will bring you closer to God and to know His will. Number 2, prayer will increase your faith. That even the mountain, manduhan nimo, ambak sa dagat mo, ambak lalimad ka na. Unsa ka gamhanan ng pagtuo mga kaigsunan. It can help you to increase your faith. Number 3, prayer will give you confidence. So, naakaanin tulo mga kaigsunan. Unsa ka nga klase nga Kristohanon? Asset ka sa church. Di ka liabilities. Malipay ang mga tao makikita nimo. Malipay ang pastor makikita nimo. Labaw nang malipay ang Ginoo nga nagtan-aw nimo. Amen? Malipay Ginoo nagtan-aw nimo. Akong anak. Kikalipayan o kikahimutan. Nalimad ka na. Kaysa kag praise the Lord, nga Ginoo ng thinking cymbals. Saba kayo. Kanta ka pero madunggan sa Ginoo, rock music. Muna yung problema sa mga Christians. You don't know what to choose. You don't know what to decide sa imong kinabuhi. Tungod kay layo kay kas Ginoo. Amen? So, let's love prayer mga igsoon. Let's keep on praying. Amen. And when you pray, know His will. Amen. Prayer is not to change God's will. But prayer is to know God's will. Amen. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this evening. Thank you for giving us a moment together that we could pray. I pray, dear God, that you bless each and every one as we pray the prayer request tonight. May you guide us and bless us with that confidence, Lord God, in our heart. That when we pray, you are listening. Help us, Lord, nga mahatag yun namo nimo tanan ang among mga pagtuo. Tuguti, Lord, nga ikaw gyud ang mahimaya sa among pagampo karon. Dagan kayong salamat, Lord, and we give you all the glory and the honor. In Jesus' name,
Amen. Amen. Praise the Lord. Let's all stand. Let us pray.